Neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama. Good morning po mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream.
Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyon na may paggagamitan. Yan ho ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa atin hong halos 2 milyon na followers po sa social mediang Facebook. Balita makatotohanan. Yes, mga kababayan, you heard it right, ano? At maraming salamat ho sa mga walang sawang sumusuporta sa ating social media pages, ano? Yung ating Facebook page, main page. Meron ho tayong mahigit 1.2 million na followers dyan, habang yung ating news page naman halos 800,000 na yung ating yung bilang ng mga followers. Kaya naman pinagsama 2 milyon. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagtitiwala sa inyong istasyon, CLTV 36. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Live ho tayong napapanood ngayon sa ating YouTube channel at CLTV36 Official, at maging sa telebisyon. Nationwide ho tayo, Luzon, Visayas at Mindanao via Signal Channel 115 at Air Cable Converge Channel 71. Dito naman ho sa Central Luzon sa ating 37 cable partners. At sa Kalakhang, Pampanga, syempre, sa Free TV Channel 36. Bago ho tayo magsimula sa ating bati portion sa ating talakayan, ito muna, headlines. Ano ba yung pag-uusapan natin ngayong umaga ng Biyernes? Ano? Ito hong mga pulis na dawit ho sa malaking kaso ng nakawan diyan ho sa bayan ng Porac, Pampanga, ay pansamantala munang tinanggal sa pwesto. Ayon sa Pampanga PPO, meron ho silang mga ebidensya na naglilink o nag-uugnay dito ho sa mga pulis na ito. Ano? Yung isa ay Sambales nanggaling, habang yung 4 ay sa may syudad ho ng Angeles. At mamaya ibibigay ni Kuyang Justin yung detalye ng balitang yan. Skip the scroll and stream. Ito rin mga kabalen, ano, ay syempre pinarangalan na ho yung mga natatanging kabalen natin dyan sa Most Outstanding Kapampangan Awards 2025. Ginanap yan kahagabi, ano? Kasabay na po ning kikatang pamagmasusi Kingaldong ning Kapampangan. And Luid, Maya Poras po, congratulations ka rin sa Blang tinanggap galal keng Most Outstanding Kapampangan Awards po silipan tala datang mapila na letrato eksena uling etad niya po ning CLTV 36 live kagabi yang makasaysayan at isang napakagandang okasyon dito ho sa ating lalawigang Kapampangan. Pag-usapan din natin yung siyempre yung Giant Lantern Festival, mga kabalen. Alam naman natin, si si Kabayan Art Consuelo. Hintay kasi siya ng hintay kagabi. So, ay kahapon dyan sa parol ng Santa Lucia. So, hindi niya nakuhanan. Naging 9 out of 10 lang. Kaya ginawa niya, binalikan niya ng hating gabi, di ba? Yan si Kabayan Art talaga, ang ganda ng letrato, viral ngayon, yung letrato ho nung 10 parol na kagabi nandyan na sa may Robinson Star Mills, Pampanga. Yan po yung venue ng ating festival, ano? At syempre, maya-maya mga kabalen, ito, tatalakayin din natin ito hong temporary road closure na ipatutupad ho sa siyudad ng Angeles, para ho bigyang daan itong Lubenas ning Pasko. May itong yan naman po ini karetang pakaantabayanan, isa ho sa mga pinakaabangan natin na kaganapan dyan sa Angeles City. Yan pong ing Lubenas ning Pasko, At mamaya bibigay ko yung detalye. At syempre, ito hong pagwawagi, yung namamayagpag ho yung mga kabalen nating Kapampangan athletes diyan ho sa may Southeast Asian Games na ginaganap sa may Thailand ngayon. At kabila ho sa mga humakot ng ginto dyan, isa hong Mabalakenya swimmer at Olympic medalist, wala pong iba, Kayla Sanchez. Mamaya din tatalakayin natin yung detalye ng mga balitang yan. But for the meantime, ito,
araw ho ng Biyernes ngayon. Alam natin maraming mag-uuwian. Doon ho sa mga nagbabalak din na manood ng Giant Lantern Festival bukas dito ho sa may Robinson Star Mills, Pampanga. Ay ito, makibalita tayo sa sitwasyon ng trapiko. Ano ba yung mga rerouting kung meron ng anunsyo. Ito muna, traffic situation muna tayo sa may North Luzon Expressway. Narito na po ang lagay ng iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway. Ngayon pong 10:12 ng umaga, araw ho ng Biyernes, December 12, 2025. News stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Kabalen, dito muna tayo sa may gawing itaas. Yan hong inyong nakikita sa leftmost box. Yan ho'y Balintawak Toll Plaza. So yun hong patungo ng norte, pauwi ho dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon at sa ibang bahagi pa ng Northern Luzon. Ayan, wala ho masyadong pila pa dahil maaga pa. And yun namang kabilang lane o yung southbound approaching Metro Manila Skyway, ayan, ay wala ring pila sa oras na ito. Samantala, dito naman sa may Valenzuela Interchange, magkabilang linya ay maluwag din ang sitwasyon ng kalsada. Pero ho, dito sa may Mindanao Toll Plaza, eastbound lane, kung kayo po ipalabas ng Mindanao Avenue, ay asahan nyo na yung bahagyang slowdown dahil ongoing yung roadworks dyan. So merong bottleneck dyan sa portion na yan. If you're coming from Central Luzon, Bulacan, galing ng Pampanga, and you're planning to take Mindanao exit, ay may bahagyang pila dyan ho sa may Toll Plaza. Sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Samantala sa may Kawayan southbound naman ay eto mga kabalen, kita natin makapal na rin yung volume ng mga sasakyan, bahagyang pagbabagal dyan sa section na yan ng NLEX. If you are coming from of course other parts of Bulacan, other parts of Pampanga, expect ninyo yung bahagyang slowdown dyan ho sa may area ng may Kawayan portion, may Kawayan Bulacan ng North Luzon Expressway. Dito naman sa may Taal Bridge, Tambubong Interchange, magkabilang linya, maluwag ang sitwasyon. Sa may syudad din ng San Fernando, light traffic, but visibly, mas maraming sasakyan than the usual. Dahil araw ho ng Biyernes, marami tayong inaabangan. Of course, maraming mag-uuwian sa mga lalawigan ngayong araw. Kaya naman, ito, nakikita natin yung lane na northbound lane dyan ho sa may San Fernando portion ng NLEX. Mas maraming sasakyan than the usual. Same scenario din sa may kabilang lane, yung southbound portion going to San Simon, going to other parts of Bulacan, and as far as Metro Manila ay mas busy than the usual. Ito hong kalsada. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Ito kasi traffic update pa din kabilang ho dito sa anunsyo ng NLEX. Basahin ko na rin dahil bukas ay ating gaganapin itong Giant Lantern Festival sa may Robinson Star Mills, Pampanga. Mula po alas 4 ng hapon ay inaasahan na yung dagsa ng mga tao at posibleng tumagal hanggang 11:30 ng gabi. At kaya naman po inaasahan yung mabigat na daloy ng trapiko dyan sa may area ng San Fernando Toll Plaza ng North Luzon Expressway. Abiso ho ng NLEX, i-load na yung mga RFID at planuhin po ang inyong mga trips, yung inyong mga travel
ng mas maaga upang maiwasan yung mabigat na daloy ng trapiko sa araw ho ng Sabado. Bukas na ho yan, December 13. Wala ano, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Yung mga dadalo ng Giant Lantern Festival na manggagaling ho sa iba't ibang bahagi ng ating kapuluan, di ba? Ay pwede ho kayong lumabas dyan sa may San Fernando exit. Ayon na rin mismo sa advisory na inilabas ho ng NLEX. Ano? And magde-deploy daw ang traffic management team ng North Luzon Expressway Corporation upang sa gayon magbigay ng assistance sa mga motorista, lalong-lalo na ho dyan sa mga NLEX covered areas. Dahil paglabas ng NLEX sa San Fernando, nandun tatawid ka na lang ng tulay at doon na po yung festival venue ng Giant Lantern Festival bukas. Ito naman mga kabalen, Balitang makatotoanan. Balitang mula ho sa may NLEX, silipin muna natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng kabisera ng Pampanga, Siyudad San Fernando. Ngayon pong alas 18 ng umaga, December 12. Narito po ang traffic situation mula po sa monitoring at sa command center ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, magtuto at magdesisyon. Natama magdesisyon, natama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Okay mga kabalan, ito ho ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi po ng siyudad ng San Fernando, Pampanga. Ngayon pong alas 10:20 ng umaga, araw ho ng Biyernes, ika-12 araw ng huling buwan ng taong 2025. Natama. Dito muna tayo sa first row, yung boxes 1, 2, 3, and 4. Sa box 1, yan huy sa boundary ng Angeles City at ng Siyudad San Fernando. So light traffic sa mga oras na ito. Ganyan din ang senaryo dyan sa may portion ng Panings ay maluwag din ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Samantala mga kabalan, dito naman sa may Holy Angel Village, yung kanto ho ng Holy Angel Village, yung patungong dyan sa may Angeles Industrial Park, dyan sa Kaliwutbut, ay medyo bahagyang magbabagal lang kayo ng konti dahil may kanto ho dyan. Pero light traffic pa din ang sitwasyon at hanggang Maliti, light traffic sa mga oras na ito. Dito ho sa may gitnang row naman tayo, 5, 6, 7, and 8. Yan huy sa may Sindalan area, yung 5. Maluwag hong sitwasyon at nakikita ninyo mga kabalan, ulitin ko na lang din gaya nung sa kanina. Yun hong dito muna tayo sa Telebastagan, balikan natin, sige. Sa number 2, nakikita ho ninyo yung box number 2 mga kabalan. Gusto ko lang i-emphasize na yung dito ho sa may portion ng Panings. Okay, if you are traveling towards Angeles City or northbound,
doon po sa may outermost lane ng northbound section nito hong Manila North Road o MacArthur Highway dyan sa Panings portion, ano, ay continuous po yung traffic flow dyan. Magmanene kayo mong magpakakalale kayo muna at dahil may bike lane din dyan. So, makidaan na lang ho kayo sa mga bike lane pero paunahin yung mga bisikleta. Priority ho sa bike lane ng mga bisikleta, FYI. And, pero gaya nga ng nakalagay doon, meron ng malaking karatula, continuous traffic flow, magpatuloy ng may pag-iingat. Ayan ho, dyan sa may Panings portion yan. And dyan ho sa may Sindalan, ito pinapakita rin sa box number 5. Kung kayo naman ay southbound o patungo ng San Fernando downtown, ay yung outermost lane din dyan sa may Sindalan, continuous din yung traffic flow dyan. Ano? Kaya may mga cone na nakalagay kahit naka-red yung traffic light, basta nasa outermost lane kayo. Madalas ko itong ipaalala kasi maraming nakakalimot na mga motorista pag sila yung nagdaraan na nakakasabay ko sa kalsada. Minsan ako rin, nawawala sa isip ko. Nasa stuck ako sa may middle lane. Di ba, as drivers, madalas nating isipin, okay, yung left innermost lane, para yan sa mas mabilis. O kaya naman, baka mag-U-turn. Tapos yung middle lane, safe yan. Outermost lane, para yan sa kakanan. Di ba? So, but ganyan ho, pinatupad ng, matagal lang pinatutupad yan, pero may mga nakakalimot pa din. Kaya naman, paulit-ulit ho nating pinapaalala rin. Reminder lang ba sa mga motoristang nakikinig sa atin. Ano? And dito naman sa may portion ng o yung box number 7 natin sa may portion ho ng anong tawag dito, sakop. Diosdado Macapagal Regional Government Center, yung southbound southbound lane, no? Doon yung outermost lane sa southbound section. Ganyan din. Continuous din yung traffic flow dyan. Sa mga oras na ito, light traffic ang ating nakikita. Samantala sa may St. Jude portion going to Lasatin, maluwag ho ang sitwasyon. May mas maraming volume naman yung patungo ng Dolores o yung diretso ho sa MacArthur Highway. Silipin naman natin box number 9, yung sa gawing ibaba, Santo Niño and San Juan. Ito, San Juan section, may bahagyang slowdown lamang but light traffic. Ganyan din sa may Santo Niño, light traffic. And dito sa may Macabacle, JBL portion, Dolores Macabacle, light traffic. Ganyan din sa may Sampaloc o Barosa, dito ho sa may Villa Barosa, dito ho sa may Dolores ay light traffic. May bahagyang pila na pala dyan sa may JBL. Yan, nakikita natin light to moderate traffic. Asahan ninyo yung bahagyang slowdown dyan ho sa portion ng MacArthur Highway, ken pong Macabacle, Dolores Macabacle, ken pong JBL. Bago tayo patuloy, batiin muna natin yung mga nakatutok dito sa ating programa. Unang-una na riyan, nagpapacheck ng attendance si Angelo Redaha. Ayan, happy 68th birthday, senior citizens, Nanay Emma Redaha. Sa araw ho ng linggo yan, ay December 14. Ayan, happy birthday po kay Nanay Emma Redaha. Pagbati po mula sa CLTV 36, syempre, at pagbati rin mula kay Angelo Redaha, ay dasal po namin ang inyong mas malakas na pangangatawan at mas marami pang birthday na darating po sa inyo. Isang pagbati rin kay Kenneth Lizarondo. Kabalen, Maya Paabak, have a great Friday morning. Same to you, Kenneth. Dakal salamat. And may you have a blessed day ahead. Mimingat pa ne. Dakal salamat. Ito, pagbati rin. Congrats, Consi Jelly Bulaong sa SEA Games 2025, sabi ni Angelo Redaha. Ayan, pagbati. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan,
balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream. May komento dito si Marvin Darang. Yun na naman ang kaso dito. Magpa-program ng character tapos yung visual effect biglang may kaso ng optical threat and physical threat of muscle damage. Biro sa totoo lang po. Okay, ano to? Saan to, Marvin? Saan komento ito? Yan, mamaya. Sige, pakilinaw kung saan na yung tinutukoy natin, Marvin. Ano? Yan ho, komento ng ating isang netizen. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, magtutuan, magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Mula ho sa may syudad ng San Fernando, silipin natin, pasadahan natin, sitwasyon ng trapiko sa lalawigan ng Bataan para ho sa mga mag-uuwian naman sa kanlurang bahagi ng ating rehiyon, Central Luzon. Yung pong mga uuwi ng Bataan, Balanga, Olongapo, sa Zambales, Subic, iba, eto ho, magdaraan ng National Road. Narito pong sitwasyon sa iba't ibang section o iba't ibang kalsada sa Bataan. Gaya ho ng mga inaasahan, aba? Hindi pala gaya ng inaasahan dahil may bahagyang pila, medyo maraming sasakyan dito ho sa may Layak, Balanga bound, ano? At may pagbigat ng daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Diyan sa portion na yan, sa may traffic light portion, mas marami-raming sasakyan than the usual. So, konting antayan lamang. Sa ibang bahagi po, diyan sa may Sual, light traffic. Ganyan din ho sa may Coolies Crossing, light traffic. Balanga, light traffic. Itong San Pedro ay maluwag din ang sitwasyon ng kalsada dyan ho sa lalawigan ng Bataan. Kabalen, paalala lang mahigpit na ipinatutupad yung speed limit dyan sa Bataan. 60 ho yung mga motorsiklo, 50 yung mga truck at van, habang yung mga pribadong sasakyan 80 at kung kayo po ay namamasada hanggang 70 lamang ang pwede nyong takbo. Sige po, tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan sa pagkakataong ito. Makibalita naman tayo sa ating mga kaibigan mula ho dyan sa may DOST Pag-asa at alamin natin ano ba yung magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes hanggang bukas. Ito po ang report ng Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Tatlong weather system ang nakakaapekto ngayon sa ating bansa. Nariyan at patuloy pa rin nararamdaman ng epekto nitong shear line sa silangang bahagi ng Southern Luzon at silangang bahagi ng Kabisayaan. Kaya't kung mapapansin po natin at makikita natin sa latest satellite imagery ay visible po yung mga convective activity. So yung mga pagulan dito sa malaking bahagi ng Kabikulan, maging sa Eastern Visayas at ilang bahagi pa ng Quezon Province. Samantala, ramdam din ang amihan ng northeast monsoon dito sa Northern at Central Luzon at patuloy din po yung magdudulot ng maulap na papawirin, mga pagulan maging ang malamig na panahon sa malaking bahagi ng Hilaga at Kitang Luzon. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, easterlies naman po ang dominante at ang easterlies na ito ay patuloy at inaasahan nating magdudulot ng mainit na panahon lalong-lalo na po sa umaga at tanghali sa natitirang bahagi pa ng ating bansa. Pero yung mainit na panahon na yan, maaari din po yan magdulot ng mga localized thunderstorms pagdating naman ng hapon at gabi. Sa kasalukuyan, wala po tayong LPA na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. At least in the next 2 days, wala tayong inaasahan. Pero patuloy po tayong magantabay sa magiging update ng Pag-asa sakaling magkaroon man ho ng significant changes sa pagtaya po ng possible na bago ng mga circulations o mga possible low pressure areas. Para sa pagtaya ng ating panahon sa araw na ito, asahan natin ang maulap na papawirin at mataas pa rin ang tsansa ng malawakang pagulan dito po sa Kabikulan, maging dito po sa Quezon Province at sa Northern and Eastern Samar. Dahil yan sa epekto ng shear line. Samantala, maulap din ang papawirin na may mga kalat-kalat na pagbuhos ng ulan dito sa Cagayan, Isabela, maging sa Aurora,
Yan ay epekto po ng northeast monsoon. Sa natitirang bahagi naman ng Northern Luzon at natitirang bahagi pa ng Central Luzon o Kitnang Luzon, asahan din ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawuri at tsansa po ng mga isolated o mga pulupulong mahihinang mga pagulan dahil din sa epekto ng amihan. Sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon o sa Metro Manila at Calabarzon, asahan natin ang mga bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawurin at tsansa din mga localized thunderstorms dahil din po yan sa epekto ng shear line. Sa pagtayo ng ating panahon o sa pagtayo ng ating temperatura, sa Metro Manila 24 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat sa araw na ito. Sa Tagaytay ay malamig pa rin, 22 to 29 degrees Celsius. Sa Baguio ay 16 to 24 degrees Celsius. Sa Lawag ay 22 to 33 degrees Celsius. Tugigaraw ay 22 to 28 degrees Celsius. Habang sa Legazpi po ay 25 to 30 degrees Celsius. Samantala, sa natitirang bahagi ng ating bansa, sa natitirang bahagi ng Luzon, sa Kabisayaan at maging sa Mindanao, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kondisyon ng papawurin. At mainit nga po ang inaasahan nating panahon dyan, especially po sa umaga at tanghali. Pero pagdating ng hapon at gabi, hindi natin inaalis ang tsansa ng mga localized thunderstorms. So yung mga pulupulong pagkidlat, pagkulog. Samantala, para sa pagtayo ng ating temperatura sa Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius, gayon din sa Iloilo City. Sa Cebu ay 25 to 32 degrees Celsius din po, 25 to 31 degrees Celsius sa Cagayan de Oro. Sa Davao ay 25 to 33 degrees Celsius, 24 to 33 naman sa Zamboanga City. Sa Puerto Princesa City ay 25 to 32 degrees Celsius, habang 25 to 32 degrees Celsius din po sa Kalayaan Islands. Wala rin tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Malaya namang makakapalaot ang ating mga kababayang mangingisda. Although ingat lamang lalong-lalo na po dito sa northern at eastern section ng Luzon at magiging ng Kabisayaan dahil katamtaman hanggang sa maalon pa rin ng kondisyon ng karagatan dyan. So ingat po or extra caution sa ating mga mandaragat na gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Ang sunrise natin for today is 6:11 in the morning at mamaya po ay lulubog ang araw sa ganap na alas 5:28 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, magtuto at magdesisyon. Maraming salamat, Lori de la Cruz Galicia ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Sa pagkakataong ito mga kabalin, silipin muna natin foreign exchange rate. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nitong December 11, araw ho ng Huwebes, 58 pesos 99 centavos. Halos 59 na yung dolyar. Actually, nung isang araw pumalo ng 59.02, di ba? Parang ganon. So, nandiyan po, 58.99 yung dolyar, yung palitan ng piso kontra dolyar. Gagamitan, skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, magtuto at magdesisyon. Sa ibang currency naman, Japanese yen, 37 centavos. Pound is 79 pesos 24 centavos. Hong Kong dollars, 7 pesos 61 centavos. Saudi Riyal is 15 pesos 77 centavos. Dirham, 16 pesos 12 centavos. Euro, 69 pesos 26 centavos. Korean won, 04 centavos. At Chinese yuan, 8 pesos 37 centavos. Yun ho mga kabalan, ang latest foreign exchange rate at naway magabayan kayo. Reta pong papalit. Tiyakin din na syempre nasa lehitimong money changer ho kayo nagpapapalit ng mga foreign currency upang makaiwas doon sa mga peking pera. Paalala rin yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Balita matatotoanan.
Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36. Ito, public service announcement muna tayo. At mamaya hong alauna, 1 p.m. hanggang 4:30 p.m. Diyan ho sa may Santa Catalina at Santa Barbara, Lubao, Pampanga, mawawalan ho ng supply ng tubig dahil na rin sa flushing activity na isasagawa ho ng Prime Water. Skip the scroll and stream at every 36. At dyan naman sa may Fairgrounds Subdivision sa may Mabalacat City, mamayang alas 9 ng gabi hanggang bukas alas 5 ng madaling araw, wala ring supply ng tubig, flushing activity pa rin ng Prime Water ang dahilan. Yan ho ang ating latest public service announcement at ito, kabalan, katutok sa ating programa, Kuyang Cesar Montana from Baclaran, Parañaque City, nanonood. Maraming salamat, Cesar Montana, dito sa iyong walang sawang pagtutok sa ating CLTV 36 news stream. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan. Kabalan, isang mabilis na patalastas lamang sa ating pagbabalik. Talakayin natin yung mga balitang dapat niyong malaman ngayong araw ng Biyernes, December 12, 2025. Huwag ho kayong aalis. Magbabalik po ang CLTV 36 News Stream makalipas ang ilang mga paalala. Justin, di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at gaya ho ng aking nabanggit kanina mga kabalen, narito na po ang detalye ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw ng Biyernes, December 12, 2025. Desisyon tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon na tama. Dito muna tayo sa pinakamalaking balita, ay tinanggal ho sa pwesto itong 5 pulis na sangkot umano sa pagnanakaw ng 14 million pesos mula ho sa isang bahay dyan sa Porac, Pampanga. Okay. So ito mga kabulen, ayon ho sa mga naunang ulat, tinangay ho ng mga armadong suspect. Ito pong milyong-milyong halaga ng salapi matapos pasukin ang isang bahay sa barangay Santa Cruz sa bayan Huyan ng Porac, Pampanga, gabi ng November 25. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Ipinadala po ng Pampanga Provincial Police Director, Police Colonel Eugene Marcelo sa CLTV 36 News ang CCTV footage ng aktual na pangyayari bilang bahagi po ng nagpapatuloy na investigasyon ng kapulisan. Matutuan, magdesisyon na tama. At sa masusing pagsisiyasat, lumilitaw na 5 pulis ang itinuturong nasa likod ng nasabing insidente. 4 ho sa kanila ay mula sa Angeles City Police Office at isa naman ay mula sa may Zambales Provincial Police Office. Ayon ho yan kay Police Colonel Eugene Marcelo, ang direktor ng Pampanga PPO. Samantala, ayon naman ho kay Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., may mga ebidensyang nag-uugnay ho dito ho sa mga 5 pulis. Dagdag pa niya, nakatanggap sila ng isang anonymous letter mula ho sa ilang miyembro ng Station 2 ng Angeles City Police na nagbanggit ng posibleng mga sangkot, kaya pansamantalang inalis sa pwesto ang 5. Katotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Tiniyak naman ho ng Police Regional Office 3 na nakapagtatag na sila ng Special Investigation Task Group na para tututok ho sa kaso. At kapag nakalap ang kinakailangang ebidensya, sasampahan ng kaukulang kaso ang 5 suspect. Hindi pa inilalabas sa publiko ang pagkakakilanlan nito hong 5 pulis na sangkot sa di umano'y nakawan sa Porac, Pampanga habang nagpapatuloy ang investigasyon. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, Ulat ho yan ang ating kasamang si Paulo G. Santos. desisyon na tama. At mga kabilang, panoorin natin yung CCTV footage na ipinadala ho sa atin ni Direktor dito ho sa ating lalawigan, para ho sa gayon maging malinaw sa atin. Galing ho ito sa PPO. Pinadala ho ni Director Marcelo dito ho sa CLTV 36 News upang maging malinaw din sa atin. Ito po yung aktual na pangyayari kung saan sinasabi na 5 pulis, kung sino pa talaga yung mga tagapagpatupad ng batas, sila pa yung masasangkot sa ganito. Nako po, ito panoorin natin. Mabuti na lamang. Ito, iniimbestigahan na ng PNP na may managot talaga dito sa ganitong insidente kasi kung paikutin lang baka, di ba? Ulit. So panoorin natin yung video. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama. Skip the scroll and stream at TV36 News. TV36 News Stream, kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Na tama, magdesisyon na tama.
Yan ho mga kabalen, yung video na hawak ng Pampanga Police na nagsasabing nagtuturo sa pagkakasangkot di umano ng 5 pulis, 4 ho mula sa Angeles City Police at 1 mula sa Zambales dito ho sa Nakawan na nagkakahalaga ng 14 million. Ito daw 14 million pesos yung tinangay na sa isang bahay dyan ho sa Barangay Santa Cruz, Porac, Pampanga. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll stream. Ito naman, balitang may paggagamitan pa rin tayo. Magpapatupad ho ng temporary road closure dyan sa Angeles City sa darating na linggo, December 14, para bigyang daan yung tradisyon ng Lubenas ning Pasko. Ano ba yung mga apektadong kalsada at anong oras? Ito po mga kabalen, pansamantala pong isasara yung Santo Rosario Street sa Angeles City mula alas 7 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa linggo, December 14, para po dito sa prosesyon, pwede pong limbun, Lubenas ning Pasko. Mula ho, batay sa anunsyo ng Angeles City Information Office, alas 4 ng hapon. Magsisimula po yung assembly dyan sa Holy Rosary Parish, kaya pong Pisamban, Maragul. At susundan ho ng prosesyon. Tapos merong 5 p.m. to 6 p.m. na misa. O ini po, panagkatnya naman ka rin sa Blan. At doon ho sa mga nais masaksihan din yung isa pang tradisyon nating mga Kapampangan, tradisyon po nating ng Pampang dito sa Pampanga, yun hong Lubenas, sa December 13, ito, kung nandito ho kayo sa Pampanga this weekend, di ba? Ang ganda ng lakad nyo. Kasi December 13, manonood kayo ng Giant Lantern Festival, di ba? Sa Robinson Star Mill, sa may San Fernando. Tapos pag uwi nyo, kakain kayo ng masarap na pagkain. Di ba? Siyempre, marami restaurant na masasarap. Tapos kinabukasan, di ba? Pupunta kayo ng Angeles City para manood naman ng Lubenas. O di ba? Di combo. Kakain ulit kayo. Pwede kayong tumungo ng Clark sa umaga habang nagpapatay ng oras at mag-jogging muna, di ba? So, ito ho, maraming gagawin. Maraming ganap ngayong weekend dito ho sa atin sa Pampanga. At ganyan ho tayo magdiwang ng Kapaskuhan. Nga. So, pasibayuan Ken, isasara ho yung Santo Rosario Street sa Angeles City simula 7 p.m. to 11 p.m. Portion lang, itong paikot. At dahil nga merong prosesyon, ini pong Lubenas ning Pasko. At alas 4 po yung assembly dyan sa may Pisambang Maragul o sa may Holy Rosary Parish Church. And maglimbun la po, dumurot la. Zoom natin Kuyang Justin para mas makita ng marami nating kabalen. Sige, full screen ko. Ito yung ruta. Ayan. Si Justin, di sa neto makibalita, makialam matutuan madesisyon na tama. Ito ho yung ruta ng Lubenas, kaya pong Angeles City. So magsisimula siya sa may Holy Rosary Parish Church, kaya pong Pisamban Maragul. Pinpuing assembly area yan, Ketang Tulid, doon sa tapat ng malaking simbahan o Pisambang Maragul, kaya ng Angeles. And pag nag-assembly ho, bandang alas 4 yan, yung prosesyon, iikot yan, daraan na so pupunta Holy Angel portion, Pagdating doon sa may kanto ng 7-Eleven, Lakandula. Papasok ng Lakandula tapos diyan sa may area ng Miranda. So ikot ng Miranda hanggang doon sa may tama ba doon sa dulo, hanggang sa may palengke, Doon ho sa may Angeles Porac Road dadaan yan. And babalik dito ho sa may Santo Rosario para doon sa misa pagdating ho ng alas 5 ng hapon. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon. Isang masayang Biyernes sa ating kaibigan at masugid na taga-panood dito sa ating programa, Kuyang Joel Stephen Manalo ng Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga.
Shout out mo naman king kanakong kakalaguran, Dong Manalo. Skip the scrolling stream. At syempre, pagbati ho sa Assumpta Technical High School, ang aking high school alma mater na nagdiriwang ho ng Foundation Day ngayong araw. Ano? At ayan, pagbati, magkita-kita tayo sa December 30 dahil alumni homecoming naman. Grand Alumni Homecoming. Dodong mumunta kasi kasabihan ng Fiesta Telaksan. Diba? December 30, happy Fiesta rin sa Telaksan. Makabebe. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Ito naman mga kabalen sa ibang balita, formal hong pinarangalan ng mga individual at institusyon na napili bilang Most Outstanding Kapampangan Awardees para ho sa taong 2025. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Ginanap ho ang awarding ceremony dyan sa may Kingsborough International Convention Center, siyudad ng San Fernando, Pampanga, kahapon, araw ng Huwebes, December 11, o mismong araw ng Pampanga, o hingal doon na puning Kapampangan, Pampanga Day. Ayon ho kay Governor Lilia Pineda, kinikilala ng MOCA ang mga Kapampangan na nagpapakita ng hindi matatawarang husay, malikhaing ambag at tapat na paglilingkod sa kani-kanilang mga larangan. Sino-sino ba yung mga MOCA awardee? Ayan ho, kabilang ho sa mga kinilala, si Police Lieutenant Colonel Aris B. Gonzales para sa Law Enforcement, Marisa P. Fajardo para ho sa sektor ng edukasyon, Oliver S. Tumang sa larangan ng sports o palakasan, Lani L. Manaloto para ho sa government service, si Engineer Joliver Mapiles para ho sa entrepreneurship, si Jose Erwin Nucum para ho sa larangan ng musika, si Direk Jason Pabalan para ho sa Performing Arts, Banda 94 ng Pandakaki, Institutional Award din ho yan para ho sa Performing Arts. Pinarangalan din si Richard Gabriel para sa Visual Arts, habang si Chef Jam o Jose Antonio Miguel Melchor naman ang tumanggap ng MOCA 2025 for Culinary Excellence. Si Kuyang Joel P. Malyari ang kinilalang MOCA for Culture and Heritage ngayong taon, habang yung Aguman Kalalangan Sulat Kapampangan ang nakakuha ng Institutional Award for Culture and Heritage. And si Dr. Richard S. Torno ang MOCA for Agriculture, si Mujikiwis Santos for Science and Technology, si Attorney Aris Gulapa for Judicial Service, si Cara Patria David Cancio o Cara David para ho sa larangan ng mass media, si Attorney Aris Gulapa Judicial Service, yung Minalin Development Foundation Incorporated Institutional Award for Social Service, si Michael Manio Outstanding Kapampangan Overseas Filipino Worker, si Maria Teresa Sanchez Tolosa sa larangan ng medisina, si Gerardo Legaspi sa larangan ho ng Public Health, si Architect Norman Di Canlas sa larangan ng Architecture, at Simplicio Umali sa Business Leadership. Congratulations ho! Stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Netama matudesisyon, netama. Muli pagbati ho sa lahat ng mga pinarangalan dito ho sa Most Outstanding Kapampangan Awards 2025. Kabalen, 4 minutes na lamang at actually kailangan ko nang magpaalam pala. Ayan, sumisenyas na si Angelo. Ayan. At eto ho mga kabalen,
Ay, meron tayong typo, outstanding. Ulitin ko. Wait lang. Sorry sa typo. Yan. Oo nga, no. Sorry, ang dami ko palang typo. Pasensya na ho, pasensya na. Ayan. Most Outstanding Kapampangan Awards. Ayan. Muli, maraming salamat sa mga tumutok dito sa ating programang CLTV 36 News Stream. Samahan po mamayang 6:00 ng gabi si JM De Jesus para sa CLTV 36 News. Live ho tayo dyan sa may Robinson Star Mills upang ipakita na yung final preparation. Finishing touches na lamang rehearsals na lamang nitong Giant Lantern Festival dahil bukas, simula pa lamang 11:00 ng umaga mga kabalin, ihahatid na namin sa inyo yung latest happenings dyan ho sa may Robinson Star Mills, Pampanga, ang festival venue, ang festival grounds ng Giant Lantern Festival 2025. At syempre, tuloy-tuloy ho tayo. Yan ho yung ating special coverage. Tutukan lamang at i-follow ang CLTV 36 News para ho sa Everything Giant Lantern Festival 2025. Muli po para sa mga wala nang boses, mag-extra na lang na mouse pa. Ulit. Take 2. Excuse me po. Ayan, take 2. Muli ho para ho sa mga balitang mapagkakatiwalaan, balitang makatotohanan, at balitang may paggagamitan. Ito po si Justin Dizon. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po. Kita-kits bukas sa Robinson Star Mills, Pampanga sa Giant Lantern Festival 2025. Kung hindi ka makakapunta ng personal at nasa ibayong dagat ka o di kaya naman malayo ka, di ka makalis sa bahay, wala akong problema dahil live huyang mapapanood dito sa CLTV 36. Muli, happy weekend mga kabalen at ingat po tayo lagi. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama